nagkaroon ng sumikat. Sumikat ba kami? Prosit. Ano nangyari? Pinupuno nyo? Cropek. Ito piprituhin, magiging ganito. Ito dried tahong, 150 and 1/4. Susubukan nga natin to. Labahita sir. Labahita. Malambot yan. Ito malaki-laki to. Oo. Ano po isda to? Ano ba yan? Lagi, ang laki. Whitefish. Pinapulmagat niya nila. Pag ni-record niya. Salo-salo. Anong ulam niya? Anong ulam niyan? Halo-halo sir. Isda, gulay, tahong. Harap ka dito lang. Masarap talaga pag nagkakamay eh, no? Salo-salo eh, no? Harap ka dito. Nagsimula sa patikim-tikim. Yun. Eto na, sariwang hangin at pagkain. Ang ganda ng mga tanawin. Dagat. Yan ang meron sa Puerto Princesa. Game simula na. Pag nandito ka, ang una mo talagang dapat gagawin ay mamasyal sa mga isla. Ayan yung rates nila. Yan ang una naming ginawa. Tumawid kami agad ng dagat. Hindi naman malayo, malapit lang mula dun sa port. At dahil medyo mahangin ngayon, dito na kami nagstay. Nagtagal kami dito sa isla na to. Ito yung Cowrie Island. Alam nyo, dito pa lang solve na kami. Sobrang ganda dito. Masarap mag-swimming, masarap magpahangin. Tapos yung tours na makukuha nyo, meron ng pagkain na kasama. Yan ang laman ng kwento ko sa inyo ngayon. Isasama ko lang din kayo sa pag-rediscover ko ng Puerto Princesa. Matagal na ako hindi nakabalik dito at marami pa palang bago sa akin. Yung mga kinain ko sa isla at saka kinain ko sa bayan. Papakita ko sa inyo lahat yan. Paano ba to? Labahita sir. Labahita. Malambot yan. Malambot daw. Game, simulan na to. Pinuruhan ko talaga agad muna yung labahita. Bagong ihaw eh. Malambot nga ano? Gabong sagad. Ang sarap. Ang sarap nun. Sobrang natural nung linamnam ng isda na to. Hindi ko nga isinawsaw sa toyo at suka eh. Solid? Sarap talaga kumain pagtapos ko mo ngayon. Gutom ka eh. Tekto ng kain. Sarap. Yung masarap, ensalada eh. Kumain. Pagkano kumain. The Great Equalizer. Kaboom! Sa totoo lang, ang isa pang highlight talaga ng mga tours na ganito ay yung kainan. Pag ganyan ang latag, ang sarap magkamay, salo-salo. Tapos ang katabi mo beach. Talagang mapapa-second serving ka. Ito yun. Galing di mukhang pakwan. Bubu! Sarap na yung isda. Sariwa, no? Sarap, grabe. Kahit po kayo araw-araw. Ensaladang talong. Pritong saba. Solid na solid talaga. Ang saya naman ito. Solid. Kasama kayo ng boys. Konti. Sundutin na rin natin ang bagoong at saka okra. Sa totoo lang, pwede ka nang hindi magkanin eh. Kaboom! Ang lutong pa ng gulay. Solid ba? Sarap.
Sarap talaga. Nakakaagana rin kasi magkamay eh. Ang laki pati ng tendency mapalaki ang subo kasi mapaparami ang dakot eh. Ito yung champion ko. Labahita. Kasama balat. Sarap. Sobrang lambot. Saka syempre yung ulo ng hipon. Grabehan. Pinakagusto ko isda. Sarap. Pamatay. Sarap. Tamba, yun ang masarap after na masarap na lunch. Tahimik kasi dito sa Cowrie Island. At dahil na-cut short yung Honda Bay tour natin dahil maalon, balik lupa tayo. Sa preso tayo napunta. Ito yung Ihawig Prison. Surprisingly, nakaka-relax pala dito. Napakalaki ng lupain at saka meron mga handicrafts na gawa yung mga inmates natin na magandang suportahan din at bumili ng pasalubong. Picture, yan ang trip dito. Pagkatapos dito, umakit naman kami ng banda bundok. Sinilip naman namin yung Mitras Ranch o kaya yung tinatawag nilang Rancho Mitra. Isa pang magandang pasyalan to kung gusto mo magpahangin at baliktad naman mula sa taas mo makikita yung Honda Bay. After ng lahat ng ikot na to, bumaba naman kami kasi merienda time na. Meron kaming titikman na fairly new establishment dito. Ito yung Catalinas Bake Shop and Cafe. Sikat daw to sa kanilang buko puff. Ang tingin ko parang cream puff to na buko ang nasa loob. Malalaman natin. Tara, silipin natin. Malinis at maaliwala sa loob. At ang sasalubong sa iyo mga tinapay agad. Mapapa-order ka ng kape agad-agad nga eh. At hindi lang to tinapay. Meron din sila mga pagkain na sinaserve na nakakagulat na. Ang sarap pala kumain dito, merienda o lunch o dinner. Lahat pala ng klaseng kain ay meron dito. At masarap. Oras na siguro para tikman natin yung sinasabing buko puff. Mukhang masarap nga ano. Okay, try na natin tong Catalinas Buko Puff. Sabi sa akin ni Buds ng E-Heads, try ko daw to. Sakto. May pitik dun sa labas ng bread niya. Tapos nilalagyan nila nung feeling na malalaman natin ngayon. One big bite. Kaboom! Rock! Doon agad yung tamis at saka yung nasa nung creaminess ng buko. Yan, no? Pero masarap dito, masarap yung bread. Very buttery. Tsaka nagko-crumble nga yung bread. Kung ano yung itsura niya, yung mukhang magiging... Yun nga, pag maraming butter, masarap eh. Hindi siya madurog. Tama si Pels. Bagay na bagay sa kape. Pwede to pasalubong. Drop! Dinner time. Every time na nasa Puerto Princesa, ang siguradong kain ay yung kaluwi. Parati kaming pumupunta dito. Napansin ko, nag-renovate sila, lumaki na. At maganda pa rin yung paligid. Pakita ko naman sa inyo yung menu nila. Syempre, seafood pa rin ang bida dito.
medyo quality talaga dito. Pati ang presentation ng pagkain, maporma. Fish roll and coconut. Oo nga. Yellow curry. Yung currying Pinoy. Sarap. Parang fish fillet siya na nakarolyo. At malulutong pa yung mga string beans. At ang ganda nung malutong na kalabasa. No? Sariwa lahat. Pati pagkaluto, masarap. Presentation, sobrang ganda rin. Parang steak yung itsura, no? Wow. Buttery, tsaka ang lambot. Sarap. Sarap ng luto. Sobra. Preskong-presko. Sobrang sarap. Wala masyadong pepper. Para malasahan mo na yung talagang tuna lang. Pero malakas din ng butter. Sarap sobra. At napansin ko lang dito sa Puerto Princesa, lahat may end note ng konting tamis. Yun ata ang ginagamit nila imbis na bechin. Always, yun yung common din namin dito sa common taste dito kaysa sa sabaw. May konting tamis parati. Pampakumpleto ng gabi, dapat may nightcap. When in Palawan, ikutan nyo na yung maker ng craft beer dito. Sila yung unang gumawa ng craft beer sa Palawan. Ito yung Palawenyo Brewery. Swerteng naimbitahan kami dun sa facility nila. Pinakita kung paano ginagawa yung beer. At dahil maganda ang tubig ng Palawan, siguradong masarap yung ginagawa nilang beer dito. Puerto Princesa, mismo, Princesa Beer, ito yung nagustuhan namin. At marami pang iba. Tikman nyo, ikutan nyo dito. Matutuwa kayo. Kinaumagahan, eksakto ang almusal. Dinala kami kay Kuya Kaloy Tapsilugan. Ito, meron kaming nadiscovery dito. Mukhang nakilala si Kuya Kaloy dito sa crispy kare-kare niya at saka syempre sa Tapsilog. Pero kami, nabighani kami ng danggit na to. Hindi siya tuyo. Ito pala yung danggit lamayo. Dahil wala to sa Manila, ito talaga yung napuruhan namin. Crispy at saka meaty na danggit. Actually, para siyang daing na bangus. Meron pa siyang actual na meat at hindi siya tuyong-tuyo. Napakasarap lagyan to ng suka at saka merong dinurugan na sili. Bagay na bagay sa fried rice. Pang-almusal. Mas masarap sa akin to kaysa dun sa danggit na tinuyo talaga. Danggit lamayo. Markado to kaya hinanap namin to sa market. Lamayo, ano? Ito na. Kumbaga naka-ano siya. Daing yung tawag dito. Marinated po. O bukod dun, marami pang ibang pwedeng iuwi. Kayo na ang bahala mamili. Mananawa kayo sa dami. So itong pusit Ano nangyari? Pinupuno nyo? Cropek, ito piprituhin, magiging ganito. Bumili ako, ito 30 pesos, tikman natin. Kayo na ako nagprito nito. Titikman ko So ito na yung pusit chicharon. Mana. Amoy muna. Hindi naman siya amoy pusit, pero mukha siyang chicharon na maitim. Ano mo chicharon nga siya? Chicharon. Pero malalasahan mo na yung pusit na hindi sobrang tapang. Okay to pamulutan. Saka pang ibabaw sa mga ginataang gulay, mga gano'n. Pero pampapak siya. Sobrang unique ngayon lang nakatikim na to. Okay to. Galing. Tikman mo. Sige. Eto na. At dahil umabot kayo ng ganito katagal sa panonood, riregaluhan ko kayo ng isang balato. Isang hidden gem to.
sa Puerto Princesa, 45 minutes away from the city. Paraiso. Wala halos tao. Ito yung Nagtabon Beach. Pwede, di ba? By land nyo lang to pupuntahan. Ganyan kaganda. Yung buhangin, pinong-pino. Yung paligid, puro puno lang. Hindi siya commercialized. Sa totoo, ito yung highlight ng punta namin dito sa Puerto Princesa. Simpleng-simple lang dito. Ang sistema, tinda-tindahan lang, may drinks naman. Buko, syempre, hindi mawawala. Ang pagkain, dito puro paluto. Manok, isda, baboy. Pero syempre, isda na. Iba-ibang uri ng isda yung makikita mo dito. Yung presyo, tama lang kasi kasama na yung pagluluto at may libre ng kanin madalas. Isda at dagat. Kaboom! Buko, beer, halo-halo na. Paihaw, syempre, yun ang matik. Yun talaga yung highlight dito sa Palawan. Isda, inihaw, hangin, dagat. Napakaganda. Pero bago tayo umalis, dumaan muna tayo sa random na mamian o yung chow long na sinasabi nila. Pinoy version to ng pho ng Vietnam. Siguro beef yung o-orderin ko. Matagal-tagal ko na tong hindi natikman ulit eh. Ito na nga sila. Mapulang noodle soup. Sakto ngayong madaling araw. Rice noodles. Try mo yung beef. Okay din. Hindi naman malambot din siya, Mike. Natikman mo na? Oo. Yung noodles al dente. Alright. Solid din to. Wow. Bagay pag nakainom na yun, no? Sarap. Manamis-namis na hindi ko malaman, parang may ketchup. Ang papapula. Pero ang pampabuhay nito yung toge. Di ba? Siya yung Madaling araw food siya eh. Or everyday every hour food. Pero ngayon nakainom tayo parang sobrang sarap. Simple lang siya. Dinidip kaya yung sa soup eh. Actually, pwede mo talaga i-dip to sa Yun. sobrang sakto. Chow long at French bread. Sa madaling araw o kaya buong araw itong meron talaga dito sa Puerto Princesa. Ito yung kinalakihan dito. Again, yung end note ng nalasahan ko na to, medyo meron na namang konting tamis. So pag naligaw kayo ng Puerto Princesa, subukan nyo to dahil sila lang ang merong ganitong klaseng noodle soup. Yun. Meron na ata.